Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, maadjong morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw all over the world. Maadjong buntag kanatong tanan mga higala. Kining imong higalag, oy ako kasod. Kining imong higalag alagad sa kahanginan Gemma Destriza. Morning. Makiguban ninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna ning adlaw nga Lunes, Abril 20 tuig 2026 uban sa atong partner across the board, engineer Noke Parado. Naman sa ato karon na pud tay mga interns from Southern Leyte State University. Ari na aron engineer makig-abang diha nimo. And of course sa atong support sa admin staff sila si Miss Rosemary Mikate, June Amora ug si Igoy Paul. Pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras ug sa mga contributions sa atong mga frontliners sila mga balita. Sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Urit at Willow Chevic Epes. Amo ipadangat ang atong mga nanagunang mga kalambuan dinhi sa atong lalawigan sa Southern Leyte. O gingon man sab sa ato nga mga kakumbuya ang mga Sibyaanan sa tibuok Eastern Visayas. Ingon man ang Philippine Information Agency para karong buntaga. Yes, gikan sa Radyo Pilipinas, Calbayog City, atong makauban si Miss Suzette Pretencio. Sa Radyo Pilipinas, Borongan, atong makauban si Miss Sok Aberia. Philippine Information Agency, pinagi ni Sir Rod Victoria. DYDC sa BSU Baybay City, si Glody Gayunda o ang ato usab nga mga informasyon gikan dinhi sa atong lungsod sa Sogod o sa lalawigan sa Southern Leyte. Okay, atong pasigura mga higala karon dinhi sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Very early may pakita na sa Bilisiw sa adlaw si Mr. Sun. As usual, makatagantam ta karon o dili si Glody, si Miss Kayla. Si Miss Mikay ato makauban karon. O gingon man mga higala ang ato usab nga peace and order situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte nagpabiling hapsay ug dinaw sud sa 24 oras. O diha kunoy nabukya o diha kunoy nabulaga nga kuanon ta to buy-bust operation. Pero nakabantay jud siguro pod no ang dakpunon. Atong dahil nag-message na ho nga ma'am, witness onja ka. Nakatuog na malamang ko, abing hanong gitawagan ko, nagbuntag na malamang. So ako na po'y nag-follow up. Ingon siya, nabulaga lagi ma'am, kay wa muli dito pala Cebu. Nangumpra pati galing Cebu. Kalos sa pamanta mo undang ni Ana in town, oy. Undang na mo kay ma-appeal po mi dire, mag-witness. Okay, so sa akong sab nga supply sa kuryente nakatagamtam ta kaghapon schedule mahinon to ra mapud mo 1 hour mag 30 minutes or ganito mo 30 minutes mga 15 minutes dito siguro to no dahil power interruption and ibalik po dadyon ang atong supply sa tubig 24 hours man pod pero hinay jud pasaka diri sa may SLS hinay ang supply sa tubig pero okay ra basta naa kanunay. And then sa ato usab nga sa kinatibukan nga situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte manageable kaadyo. Praise the Lord. Praise the Lord gajud. And belated happy birthday. Good morning di ay kang Miss Conji Ordiz and belated happy birthday sa atong buutan nga pediatrician dinhi sa lungsod sa Sogod, Dr. Anthea Felnarda Malerio. Doc, good morning and belated happy birthday ang atong buutan nga si Doktora Anthea Felnarda Malerio.
katong na doon ay mga sakit-sakit sa mga bata, doon lang si doktora, no? Doktora Anthea, kay arang ka okay na dyan na okay pas all right. Good morning po si diyang mga anak sila si Dr. Xavier o si Dr. Iping Zeffrey, good morning. O si Engineer Dodong Damalerio, good morning. Okay, so naana engineer? Yes, atong unahon karon pagpangumusta og sa kinatibuk ang sitwasyon, Radyo Pilipinas Kalbayog si Mezoset Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mezoset. Yes, daw mga salamat. Nga, mapay nga aga ati Gemma, nga sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Nga, maupay gihapon nga aga sa aton kaupod sa PCO kan Sir Rodrigo Victoria nga sa bugos nga puwersa sa PIA sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. Nga, maupay gihapon nga aga sa aton kasugbong sa Academe, maupay nga aga sa DYDC-FM, si Ma'am Micaela Gongora at mga kaupod yan na nga sayo bugos nga puwersa sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. Nga, syempre, maupay nga aga gihapon sa aton sister station sa Eastern Samar, mapay nga aga kan Ati Soca Berea ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Sa ngaran sa nato na acting station manager Hinaro Navelon, ako ang iyo mga kaupod yan na Suzette Pretencio. Ngan update kita sa kamutangan san panahon dede sa syudad San Calbayog. So, nagpapasikat si Mr. Sun. Yes, nga adlaw dede yan na sa amon. Amon temperatura, inadi kami yan na sa 29 degrees Celsius. But it feels like 36 degrees Celsius. So, mapasok talaga, no? Pagtikang pala, yan ha sa naton adlaw. Feel na naton ang kapasoon. Maong pagpahinumdum naton, ano? Sa aton mga mamaratiyan na nga magdarasan tubig para malikyan ang dehydration, likyan, ang paggawas sa aton mga panimalay, paglakat sa mga peak hours, ano? Ngan, syempre, magsulot kita nga magbutang kita sa sunscreen para pagproteher sa aton panit, diba, against UV rays. Ngan update naman para sa aton mga utilities, syahan para sa aton kuryente. So, ang sa Malco 1 in may ada san pagpagawas pinahagi sa NGCP sa power interruption. So, aton la ini utrohon para talaga nga makapreparar an aton mga konsumidores san sini nga 18 hours nga scheduled power interruption sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. So mapaparong ang kuryente yan nga tiarabot nga Sabado, Abril 25, 2026 from 6 a.m. to 11:59 p.m. Ang rason sini transfer sa 69 kV Calbayog to Bliss feeder from 69 kV Bay 02 to the new 69 kV Bay 04. So mga apektado nga area ang Kapookan Substation Feeder 1, Kapookan Old Road to City Proper to Happy Valley Barangays. Apektado gihapon ang Palanaskara Substation Feeder 5, Tinambakan District Barangays, Feeder 8, Oquendo District Barangays. Sugad man ang ibang nga area, mapaparong sa sulod sa 30 minuto sa aga ngan gabi, agod paghimuon naman ang isolation nga normalization process. So sa April 25 gihapon ini, 30 minutes nga mapaparong ang kuryente in between 6 a.m. to 7 a.m. para sa isolation nga 30 minutes in between 11 p.m. to 11:59 p.m. para naman sa normalization process. Apektado nga mga area san sini nga 30 minutos nga pagkaparong sen kuryente sa San Agustin Substation Feeder 6 Barangays along Nacobe to San Agustin to Matuginaw. Apektado gihapon ang Feeder 7 mga munisipyo sa San Jorge ngan Tarangnan Barangays. Apektado liwat ang Karayman Substation Feeder 3 Barangays along Kapookan to San Policarpo ngan Gadgaran, Feeder 9 munisipyo San Santa Margarita from Barangay Kagsumhi to Barangay Ilo ngan Anbong to San Gandara,
from Barangay Tambungan to Barangay Nakobe nga mga barangay san pagsanghan ungay naan binalayan lahong dapdap ngan talinga. Sugad man maapektuhan gihapon ang feeder 10 barangay Salong Kapookan to Obrero ungay naan Pandayan pakadto sa Gaisano, Payahan to Dagum, JD Avelino Street to Hospital Site, Pido to Cagboborak, Magsay sa Extension to Narcisa, ngan an ungay na an Rawis barangay Bagakay to Karayman, Borabod to Munbon, Santa Margarita. So again, ato an scheduled power interruption may aiha pa ganini kay sa Sabado pa man April 25 para maupay nga aton pagpahinumdom para makasigurado talaga nga preparado kita nga tanan. Ngan update naman para sa aton tubig didayana an Calbayog Water Company Incorporated in waray man nagpagawas san bag-o nga advisory bahin san low pressure o no water sa bugos nga service area san Calbayog Water. Nga nato na i-good luck lah naton mga delegates matikang sa Northwest Summer State University o NWSSU nga kundiin sira nakaabot kakulop didto sa Tacloban City para sa sining paisin-isa na 39th Regional State Colleges and Universities Athletic Association o ISQAA. Mao good luck sa amon 401. Yes, 401 delegates matikang sa NWSSU. Man ato naman peace and order situation dito sa Calbayog, so kami nagpapabili naman nga generally peaceful. Alright, para sa aton mga nahikay nga balita, mga top stories of the day, adin aton mga laray uluhan. Estudyante sa Calbayog City National High School ginkilala como most outstanding campus journalist secondary level sa Region 8. Samtang 1,259 nga scholar sa Ocando District kumarawat educational assistance. Probinsya san Samar ginpapakusog ang ecotourism pinaagi san Pinabakdaw Mangrove Safari. Ngan LGU Allen nagpagawas formal nga pahayag investigasyon sa fire truck malfunction ginpanawagan. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton ini igdetalye sa second part sa naton taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Okay, dan salamat Miss Suzette sa imong pasiuna at usab nga paminahon karon ang mga kalambuan dito sa Radyo Pilipinas Borongan pinagi ni Miss Sok Abere. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Sok? Wala. Walay audio, walay picture. Walay audio, walay. Sige. Okay, go ahead, Miss. Go ahead, Miss Sok. Yes, damo nga salamat, Ma'am Gemma. Regards nga na natin na mga kauban, di na naman DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod, kanda SM, Doden, Salaras and Company, syempre po, nga na naman Calbayog, kanda SM Jen na Belon, ngan, eto, natin liwat mga kapatid da PCO, nga mamayuyo ni RD Rayon Arento, nga da ka na, sir, Sir Rodrigo, most you, hiton PIA Beliran nga na natin liwat mga kapatid Akadim, da po ate Mikaela Gonggora, hiton DYDC. Nga syempre adto nakatutok yan na hiton Good Morning Eastern Visayas. Adi na may na nagwa-watch si Franz Navarrete Probe. Bunyaman na sinadan Borongan. Yes, sa DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan ni kamingin papalanggay ton AM ni Tita Ruth Rivera Abunda nga naton didi ka partner naton super taking nga engineer iyo kuya engineer Harvey de Diyos nga syempre kita inaupdan naton mga resgaduhan ngayong mga ka-Harpy itong production team DYS Radyo Pilipinas Borongan
nga manigpapahat unyang taud-taud daton iran hikay nga mga balita. Sugaliwat di dihaam, iyay, magpapakitang gilas si Mr. Sans, ingat-ingat, at may mga lakad you. Pero maupay nala kay tinarias di dihamon in talalay asinambut nga ni waray kulusan alimpupuro pero di daton evening medyo inurandaman hin talalay pero binaranggayoy po itya. Nasa ring didiham itun amon Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ini po nga datos pagtaga Borongan City Daily Weather and Air Quality Outlook. Gratis po din ito. Itoan pag-asa and sync po niya nga datos. Uy, diri kami uranon. 0.0 mm. Tapos, chance of rain, 0 to 5%. May 5%. At index, 23 to 32 degrees Celsius. And amo naman, air quality is good. Ilabinay na, ito ka ito naman, igindandasig nga bakong sea of clouds. Namataghum. In early morning, pagtaga kuryente, so far so good. Waray abiso hin power interruption na may daman in diretsyo gin tratratar rin respondihan iton masasaligan liwat nga crew, maintenance crew iton SML ko pagtaga tubig. Eto, sana di naman ito agad-agad nagapirmahay na para naman hadton Borongan City Water Expansion. Sana tuloy-tuloy na yun pag-implementar ito ang blueprint pag-improve ito naman serbisyo hit tubig kaya adi nagtitikahuraw na naabat na kami hit medyo paghina hit awas itong gripo nga dahit patron hindi rin magpupudas ubus awunin ita mga gripo pero adi aton good news hindi naman to agad-agad aton memorandum of agreement para aton Borongan City Water Expansion nagpirmahay na pagtaga-fuel subsidy didihamon itoon mga trike driver and pump boat operator nada maglalangan ginaprobaran na adton ordinansa kasumpay hini susundan na lain ni damanan pag approve paliwat adton SP hindi kikinahanglan nga pundo pagtaga-pass orden, big check. Sana tuloy-tuloy nga mamurayaw ito natin mga komunidad. Sige, di natin paglanganon kay 21 minutos na nakalabay alas 8. Adi adton patikim ng mga balita nga mo nagsishare. Di na iton second half, iton Good Morning Eastern Visayas. Pag seguridad hit pagkaon halarangan hiton agrikultura Dolores Centro 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 Gobyerno Provincial DERFO 8 nagaandam na. Kadugangan pang balita, Dar Eastern Samar ginkonsolidar ang land tenure security ang ERB sa kan-avid pinagi hadton project split. Ito pagtag fuel subsidy ordinance and food drive gindumaran Committee on Transportasyon ang konseho. 1,200 trike drivers ug pump boat operators ginlalauman makakabenepisyo inisyal nga 10 milyones nga alokasyon. Ang tabiani mga ka-RP, mga ka-PCO, mga ka-BYBC aton katukiban na nasabi nga mga balita may panalanat pag-watch sa live streaming Himerly Chicano Abogado tapos sa adi in Arabic man ini. Thank you Mr. Guapo. Damo nga, salamat Ma'am Gemma. Back to you. Okay, dan salamat Miss Sok sa imong pasyo na. Dita maglangay mga higala ato isunod ang pagpadangat sa iyang mga informasyon o gingon man kahimtang sa panahon o guban pa ang Philippine Information Agency pinagi ni Sir Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rod. Tislesa sa Radyo Pilipinas Sugod sa uban pa nato nga mga kaubanan ning Lunes nga episode sa Good Morning Eastern Visayas, Ma'am Sok Aberia,
sa Borongan, Ma'am Jose Petroncio sa Calbayog, o si Ma'am Micaela Gongora sa DYDC FM Baybay. So, parte naman sa atong panahon ato pang makita nga init gyapon diri sa capital town sa probinsya sa Biliran diri sa Nabal. Mao nga giawhag dato ang atong mga lumulupyo nga magdaog payong, mag-inom og daghang tubig, magsulop og mga kanang sinina nga medyo hayahay, kanang mga dili kolor aron nga medyo hayahay ang atong pamati. Pati naman sa uban nga utilities sa atong kuryente, kagahapong adlaw nakasinati na punta og 13 ka oras nga power interruption nga scheduled din siya kada Domingo. So karong umabot na pud nga Domingo, Abril 26, na say 13 ka oras gyapon nga power interruption. So parte naman sa atong telcos, okay naman siya, wala na may gikataho nga mga interruption, okay siya gyapon. Parte naman sa atong tubig, ang Naval Water District wala gihapoy gipagawas nga mga abiso nga pagkapawong sa tubig o pagkawala dahil sa tubig. Padayon gyapon nga nagserbisyo ang atong Naval Water District sa atong mga water concessionaires dinhi sa lungsod sa Nabal, o yun naman ang atong mga local water districts sa atong mga kalungsuran na wala man gyapon nahitabo nga mga pagkaantala sa pagserbisyo sa tubig. Base naman sa atong peace and order, maulang gyapon generally peaceful ang probinsya sa Biliran. Walay taho nga mga sa nakalabay nga mga simana nga mga bisan sa mga baybas walay nahitabo nga mga pagpandako. So sa atong mga balita nga nahikay diri sa PIA Biliran, mao kini ang mga uluhan. DSWD taghatag og cash aid nga 5,000 pesos sa mga tricycle drivers sa probinsya sa Biliran og serbisyo karaban ipahigayon sa lungsod sa Kabukayan karong Abril 29. Ug ang katukiban ini nga mga balita atong mabati sa second half ning atong Good Morning Eastern Visayas. Mayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Sir Rod, sa imong pasyo na. Og dita maglangay mga higala atong takna 25 minutos pasado alas 8 atong hatagan og kahigayunan ng atong the beautiful Micaela Gongora sa DYDC VSU FM. Good morning, Miss Mikay. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Jem. Good morning. Maadyong buntag no og sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas sugod sa atong mga suking tigpaminaw diha apod no. Oo, good morning. Maadyong buntag. Good morning usaben. Maupay na aga kan Ma'am Sok sa Radyo Pilipinas Borongan, ingon man kang Ma'am Suzette sa Radyo Pilipinas Calbayog og sa kinatibuk ang puwersa no sa mga nagpaminaw diha sa Samar, Eastern Samar. Good morning, maupay na aga, and good morning as well to Sir Rod Victoria sa Biliran, PIA Biliran. Yes, maadyong buntag sa mga nagpaminaw nato maparadyo man or nag-view sa atong Facebook Live. Oo, ubay-ubay ang atong viewers. Good morning, maadyong pagpaminaw mga higala sa kahanginan. Oo, magbunuuna usab kita noon ning atong Lunes nga edisyon ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang inyong makauban karong adlaw gikan sa VSU DYD's FM. Magatod kaninyo sa mga balita, updates kalambuan dinhi sa dakbayan sa Baybay og sa atong tunghaan Visayas State University. Ug alang sa atong mga paunang impormasyon, una kita sa atong update sa panahon. Yes, mga higala, sama sa gikaingon na no sa atong uban nga host sa nagkalaiyang dapit sa Eastern Visayas. Oo, dili sa atong dakbayan sa Baybay nagpakita or hingpit nga nagpakita gayud ang atong haring adlaw. Oo, na init kayo ang atong panahon diri ano. And ang atong temperatura anaa sa 25 degrees Celsius but a real feel 27 degrees Celsius mga higala. Busa kinahanglan gyud nga stay hydrated, mag-inom og daghang tubig, magdala og proteksyon sa init nga panahon no para protected ta kay manusok-tusok gyud ang kainit sa panahon mga higala. And sa lain pang update, gikan sa atong VSU, 2 days to go na lamang and ipahigayon na gino ang concert sa Orange and Lemons din sa VSU.
April 21 ka na mga higala ugba pohon adlaw Martes sa mga alas 8 ang takna sa gabi dito sa VSU Gymnatorium. So you may bring your friends, families o kinsa pa kada ano. Ang tickets ana sa 5,000, 3,000, 2,000, 1,500, 1,000, and 500 for the general admission, and then for the kining mga tickets available sa Holy Spirit Parish, VSU TBI, tapos sa may PNB sa may main gate, no, Immaculate Conception sa may Parish Baybay, and sa may VSU Fast Food. Ang by the way, ang proceeds ni i-adto sa Adoration Chapel of the Holy Spirit Parish, no. So ang proceeds sa mamahimong concert sa Orange and Lemons, mga higala. And sa mga ganahan, so tulaman mo sa naasoy ng mga places na for the tickets. And another update gikan sa atong Baybay City Water District, nagpagawas sila og importante nga public advisory nga mandatory attendance to BCWD policy and orientation seminar for all reopening request kini base sa Board Resolution number 022 dated March 27 ng kasamtangang tuig. Ang seminar schedule morning 11 a.m. to 12 noon, afternoon 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Monday to Friday sa BCWD office. So make sure nga you arrive on time alang ni ining mandatory attendance to BCWD policy and orientation seminar. Sa lain pa mga higala sa atong peace and order, generally peaceful lang itong dakbayan sa baybay, nga itong kapulisan aktibo o nga nagpahigayon gid no sa checkpoint operation and initiated a road safety awareness lecture sa mga motorista. Gahapon dito sa may barangay Pangasugan, and ang atong mga motorista pahinumdum lamang sa pagsulob og helmet and pag-secure sa necessary nga mga dokumento para malikayan ang mga penalties o malikayan ang mga violation o dili maka-violate sa any laws, no, or policies regarding safety measures or kining pagprebenta sa mga road accidents, mga higala. And sa Layaco 4 naman, nandun ay gipagawas nga disconnection advisory. Oo, sa dakbayan sa baybay for karon nga adlaw sa may barangay Maitom, barangay Punta, Bitanhuan, Maslog, and ugma pohon April 21 Tuesday sa may barangay Bitanhuan, barangay Maslog, and barangay Plaridel. Sa mga dunay unsettled nga bills o electricity bills, please i-settle niyo para malikayan kining maong disconnection schedule, mga higala. And mo na ang mga updates kalampuan sa dakbayan sa baybayo galang sa itong mga balita nga nakalap karong adlaw. Booth exhibits alang sa VSU 102nd anniversary masadiyaong giablihan. VSU Python sa fully prepared na alang sa SQA opening parade. At ang iyang dugang detalye ni ining mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Samtang sa mananagunang kalabuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, LGU Limasawa Southern Leyte nakuha ang Prime HRM Accreditation Award. SLSU nakabot ang very satisfactory performance sa fiscal year 2026 o nagkadaiyang serbisyo sa LTO na pahimudsan sa gipahigayong caravan sa hinunangan. Kini uban pa mahigala masayra ninyo sa pagpadadyon sa atong mga balita sa second round dinhi sa atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas.
ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Okay, so balik na ta mahigala sa atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas ug takna sa Radyo Pilipinas. It's now 35 minutes after 8 in the morning ug karon diretso na ta sa paghatag sa mga informasyon. Atong unahon ang Radyo Pilipinas Calbayog followed by Radyo Pilipinas Borongan, ang Philippine Information Agency ug ang DYDC VSU-FM ug kita sa Radyo Pilipinas Sogod. Good morning, Eastern Visaya. Yes, go ahead, Miss Susette Pretensyo. Yes, so mga salamat Otro at Jamangan para sa siyahan nga balita matikang gede sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Estudyante sa Calbayog City National High School ginkilala como most outstanding campus journalist secondary level sa Region 8. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Sa kanungganan ang darasan estudyante sa Calbayog City National High School kahuman igkilala como most outstanding campus journalist sa secondary level sa ginbuhat nga National Schools Press Conference 2026. Si John Kyle Bunoan ang ginkilala sa iya husay ug dedikasyon sa campus journalism kundiin ginrepresentaran niya ang Rehiyon 8 pagpamatuod nga kaya magipagsabayan sa kabataan nga Calbayog noon sa nasyonal nga entablado. Ang iya kalampusan magsaserbing nga inspirasyon sa iya igga si estudyante nga padayon nga maniguro ug gamiton ang talento sa journalism como boses sa pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nga didiluwata amon ha DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, amon liwat titikangan ang pagpapadangatin mga balita, anata diton agrikultura, Dolores Centro, 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5, Gobyerno Provincial, DRA48, nagaandam na, adi adton detalye, tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Tikanggan pangandaman para han 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 nga pagdudumaraan habungtan Dolores kundi ginalauman nga mapapasidunggan ang pagpauswag han produksyon in humay ha probinsya. Gindumaran koordinasyon nga meeting nga Hikontol Irrigator Services Association Center ha Barangay Gapang han Abril 15 hini nga tuig upod ang mga representante tika nga Department of Agriculture, Regional Field Office 8, provincial nga gobyerno, municipal local government
Government Unit han Dolores ngan mga pribado nga partner nga kompanya. Sumala ha mga opisyal, katuyuanan han Rice Derby nga maparig-on ang produksyon in humay, pinaagyan pagpakita ngan pagdemonstrar han kinabag-o nga teknolohiya ngan pamaagi ha agrikultura. Ginhisgutan ha meeting ang pag-identify han mga farmer beneficiaries, kahaluag han lugar nga pagdudumaraan han aktibidad, talaan han implementasyon, ngan ang pondo, tikang ha nagkakaurusa nga mga ahensya ngan sektor. Lakip gihapon hagin plano ang paggamit hin mga makinarya, sugad han traktora, mechanical transplanter, drone para pag-sprayhan pestisidyo, ngan rice harvester, agud mapadali, ngan mapauswag ang produksyon. Ginlalauman ngan mga pribado nga partner nga kompanya magahatag hiniba-iba nga klasin humay o variety ngan abono, samtang ang mga benepisyaryo nga parag-uma, amo ang mag-aasikaso tika nga pagtanom, tubtub ha pagbari. Ginpartisiparan ang aktibidad han Office of the Provincial Agricultural Services, Technical Working Group ngan mga farmer beneficiaries. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Rod. Dali naman sa probinsya sa Biliran mo kini ang una natong balita, DSWD 8 naghatag og cash aid nga 5,000 ka pesos sa mga tricycle drivers sa Biliran. Ug ang katukiban ini nga balita aniya. Naghatag og pinansyal nga tabang ang Department of Social Welfare and Development sa Eastern Visayas o DSWD 8 ngadto sa mga tricycle drivers sa probinsya sa Biliran atong Abril 16 isip tubag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana ubos sa DSWD Cash Relief Assistance para sa mga tricycle drivers gamit ang pondo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program mukabat sa 898 ka rehistradong driver ang nakadawat og tag 5,000 nga ayuda. Tumong niini nga mapag-aan ng ilang kahimtang o matabangan sila sa pagpadayon sa ilang panginabuhian. Ang mga benepisyaryo nagagikan sa 7 kalungsod sa probinsya, 44 sa Almeria, 70 sa Biliran, 73 sa Kabukayan, 104 sa Kabiran, 44 sa Kawayan, 76 sa Kulaba, ug ang pinakadaghan 487 sa Naval. May total nga 898 sa kinatibuk ang 1,072 ka benepisyaryo nga gi-identify sa DSWD 8 ang hatagan sa mga cash assistance. Bisan og temporaryo lamang ang mga ayuda, padayon gihapon ang paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpangita og dugang solusyon aron masulbad ang epekto sa pagsaka sa presyo sa enerhiya. Good morning, Eastern Visayas. Lain pang balita gikan sa VSU DYD's FM, booth exhibits alang sa VSU 102nd anniversary masadyaong giablihan anyang detalye sa akong report. Ano pa? Hindi ka kasulog mga tanan na ta. Nagpaandar mo sa kaduhan ng paita. Yes, Miss Mikay. Formal na nga giablihan netong Abril 17 ang usa sa labing gihulat nga bahin sa selebrasyon sa ika-102 nga anibersaryo sa Visayas State University kon VSU ang mga booth exhibits sa Lower Oval grounds. Gipaunahan ang maong opening ceremony mismo ni VSU President Dr. Pros Ivy Yepes kauban ng key officials sa VSU. Nagkatapok ang mga estudyante, magtutudlo kawani alumni ug mga bisita alang sa pagsaksi sa nagkadaiyang exhibit nga giandam sa mga academic units, student organizations, research centers ug partner agencies sa universidad. Ang maong kalihukan nagtanyag og higayon sa komunidad nga masayod sa nagkadaiyang mga programa, serbisyo, teknolohiya ug kalampuan sa VSU. Ang Lower Oval Grounds na himong sentro sa kasadya o kahinamdiin makita ang nagkadaiyang booth nga dunay educational displays, interactive activities, produkto sa research projects, cultural presentations o mga impormasyon kabahin sa mga organisasyon sa campus. Gilauman nga daghang viskan sa mga lumulupyo sa Baybay City ang mobisita sa tibuok selebrasyon. Ang iyang masayran nga ang founding anniversary sa VSU matag tuig, usa ka dakong okasyon nga naghiusa sa tibuok komunidad sa universidad, pinaagi sa mga kalihukan sama sa Sports Fest,
Fest, cultural shows, trade fairs, booth exhibits ug uban pa. Sulod sa 102 ka tuig, padayon nga nagbarug ang VSU isip simbolo sa kalidad ng edukasyon, research, innovation ug community service sa Eastern Visayas, sa tibuok Pilipinas ug bisan pa sa gawas sa nasod. Gikan sa VSU DY-DCFM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa mga kalambuan, gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, LGU Limasawa, Southern Leyte, nakuha ang Prime HRM Accreditation Award. Ang report ni Jevic Epes. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Jev? Nakabuot sa LGU o Local Government Unit of Limasawa sa lalawigan ng Southern Leyte ang usa ka mahingdanong kalampusan human kini nahatagan og Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management Accreditation Award sa usa ka seremonya nga gipahigayon niadto na kalabay nga semana sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang naasoy nga pasidugog nagpakita sa ligon nga paningkamot sa LGU Limasawa sa pagpalambo sa kalidad sa ilang Human Resource Management System, lakip na ang patas nga pagdumala sa mga empleyado, mayo nga recruitment process o padayon sa pagpauswag sa kapasidad sa mga empleyado. Ang LGU Limasawa sa pagpangulo ni Mayor Melchor Petracorta nga girepresentaran ni Chona Petracorta kinsa may midawat sa award alang sa LGU. Matod pa ni Mayor Petracorta, ang naasoy nga pag-ila usa ka resulta sa paragtim na bangay sa tanang opisyal o empleyado sa lungsod. Gilauman nga kini nga kalampusan magparasig pa sa LGU Limasawa sa pagpadayon sa maayong serbisyong publiko ug sa paghatag og mas epesyente ug transparent nga pagdubala para sa mga katawhan. Ang Prime HRM usa ka programa nga nagtatinguha sa pagpaligon sa human resource management sa mga ahensya sa gobyerno pinagi sa paghatag og award. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dan salamat Jevic Epi sa imo report takno sa Radyo Pilipinas, 45 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dide sa RP Calbayog, 1,259 nga scholar sa Ocando District kumarawat educational assistance. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Report. Maabot 1,259 nga mga eskolar sa Ocando District, Calbayog City ang kumarawat tag 3,000 pesos nga educational assistance ini pagsuporta sa mga estudyante sa era pinansyal nga panginhanglan tungod sa padayon nga paghataas sa garastuson sa eskwelahan sugad sa projects, pamasahe ug iba pa nga mga baraydan. Makakabulig ini sa mga estudyante nga diri problema sa kwarta ug makatuto sa pag-aram. Labaw pa sa pagpaabot bulig pinansyal ang programa simbolo sa suporta sa komunidad sa damgo sa kabataan nga makahuman sa era pag-eskwela magpamayada mas maupay nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Na mga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dar Eastern Samar ginkonsolidar ang land tenure security han ERBs sa bungtuan kan Avid pinaagyan project split ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Report. Gintutukan ng Department of Agrarian Reform Kundar ang pag-uswag and support to parcelization of lands for individual titling con split project. Pinaagyan ginbuhat nga joint field inspection ha mga landholding habungtuhan kan Avid. Ang nasabing aktibidad in gindumarahan joint inspectorate team nga ginupda ni Mr. Jared Cañete tikang Regional Project Management Office ngan Engineer Criselda Buenafe tikang naman na Provincial Project Management Office Sandar. Ginsusihan team ang mga survey by contractor
truck output ha mga landholding ha barangay Malugo ngan barangay Poblasyon. Ha barangay Malugo nalakip inihan lot 397 nga may ada 11.5 hectares ngan lot 514 nga may ada 0.7 hectares. Samtang ha barangay Poblasyon gin-inspection ang lot 107-B nga may ada 3.1 hectares. Lot 207 ngan lot 49 nga may ada tag 1.5 hectares ngan lot 360-C nga may ada 1.1 hectares. Ang inisyatibo in kabahinan padayon nga paningkamotan ahensya nga maging madagmit ang pag-isyuhan mga individual nga tituluhan tuna para mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs. Pinaagi hini mas masisiguro ang panag-iyan mga parag-uma ngan mas mapapakasug ang ira land tenure security ha probinsya. Nagpapadayon ang pag-asisandar ha mga gintatarget nga lugar agud masiguro nga ang mga survey output in natutuman ang mga technical nga requisitos para han pantituluhan tuna han mga agrarian reform beneficiaries dedi ha Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ka sa Mang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa atong ikaduha nga taho diri sa Paybiliran, serbisyo karaban ipahigayon sa lungsod sa Kabukayan karong Abril 29. Ug ang katukiban niini nga balita ania. Idalit ug ihatod duol sa mga naganglaing mga ahensya sa gobyerno pinaagi sa serbisyo karaban ang mga nagunang mga programa o serbisyo ngadto sa lataran mismo sa mga lumulupyo sa lungsod sa Kabukayan karong Abril 29. Ang maong usa ka adlaw nga serbisyo karaban usa ka inisyatibo nang gibugna sa PIA Biliran pinaagi sa pagtambayong sa lokal nga pagamhanan aron ihatag duol sa katawhan ang nagkalaing programa o serbisyo sa mga ahensya sa gobyerno. Adunay mukabat sa 20 ka mga ahensya sa gobyerno ang nagkumpirmar sa ilang pagsalmot sama sa ICS, Pag-ibig, PhilHealth, OWA, DOLI, DOH, Marina, DepEd, DTI, LTO, TISDA ug uban pang mga ahensya sa gobyerno sa mga ipahigayon nga serbisyo karaban. Ang serbisyo karaban nga ipahigayon sa Kabukayan man ang ikaupat nga higayon diin malampuson nga gipasugdahan o gipahigayon kini nga serbisyo karaban din kini nagsugod sa lungsod sa Almeria gisundan sa malungsod sa Kaiwiran ug Kawayan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang VSU Pythons fully prepared na alang sa SCOA opening parade. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpadayon sa ilang hugot nga pagpangandam ang VSU Pythons, pinaagi sa usa ka final run-through ni atong Abril 19, isi preparasyon sa opening parade sa SCOA nga gilauman nga dako og puno sa pasundayag sa kalihukan sa sports ug panaghiusa sa mga universidad. Ang maong rehearsal gipahigayon aron masiguro nga limpyo, organisado ug koordinado ang ilang routine sa adlaw sa opening ceremony. Ang team nag-focus sa timing, formation ug overall execution aron mapakita ang ilang pinakamaayong performance sa entablado sa SCOA. Gipakusog usab ang moral sa team pinaagi sa usa ka makapadasig nga pep talk ni Dr. Aleli Villasino kinsa nagpahinumdom sa mga atleta nga dadon ang ilang kusog, disiplina ug garbo isip representante sa VSU. Ug kini nagkanayon nga ang ilang performance dili lamang para sa kompetisyon kundi para usab sa ngalan ug dungog sa universidad. Ang VSU Pythons nga nailhan sa ilang dedikasyon ug espiritu sa kompetisyon, gilauman nga magpakita og kusog nga presensya sa opening parade nga magdimaan sa opisyal nga pagsugod sa SCOA season. Ang ilang partisipasyon nagpakita sa panaghiusa ug sportsmanship sa tibuok kalihukan. Uban sa ilang intensive preparation, dako ang pagsalig nga ang VSU Pythons magdala og kusog nga representasyon sa SCOA nga magpakita sa ilang determinasyon, talento ug pagkahiusa isip usa ka team. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa atong mga balita karong buntaga, SLSU nakabot ang very satisfactory performance sa fiscal year 2026. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ang Southern Leyte State University nagpadadyon sa pagpaila sa kahusay sa serbisyo publiko human kini nakakuha og mas taas nga grado nga 4.55 o very satisfactory sa fiscal year 2025 Annual Agency Performance Review nga gihimo sa Department of Budget and Management kon DBM. Kini nga resulta mas taas kumpara sa 4.50 nga grado sa fiscal year 2024 nga nagpakita sa padadyon nga pagsalig sa university sa efficient kapag dumala katungdanan sa pagkamay tulubagon o resulta nga pamaagi sa gobyerno. Gila sa DBM ang kinatibukang performance sa SLSU o gipadayag ang ilang pagpasalamat sa padadyon nga pagtuman sa mga commitment nga odyon sa mga tumong sa nasudnong kalambuan. Bisan pa sa mga kalampusan, ang university nagpabilin nga nakatutok sa pag-adyo sa pipila ka mga kakuwangan ilabi na sa procurement efficiency, paghatod sa mga proyekto ug pagkumpleto sa akreditasyon. Kini nga bag-ong kalampusan nagpakita dili lamang sa kusog nga institusyon sa SLSU kundili usab sa hiniusang dedikasyon sa mga leader, faculty, kawani ug mga stakeholders. Nakaangkla sa ilang pananaon ang mahimong usa ka smart o green university, ang SLSU magpadadyon sa paglihok padulong sa kausaban, paggiya sa inobasyon, katungdanan sa pagka may tulubagon o kahusay sa pagserbisyo publiko. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 54 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang probinsya san Samar ginpapakusog an ecotourism pinaagi san pinabakdaw mangrove safari. Detalye aadi sa akon report. Nagpadayon ang gobyerno probinsyal san Samar sa pagpalapad san turismo pinaagi san sustainable ngan community-based nga mga proyekto sugad san ginbubuhat kana nga pinabakdaw mangrove safari. Ginkumpirma ini durante sa on-site inspection na ginbuhat ni Governor Shari Antan kaupod si Mayor Via Mabag sa nasabing lugar na gintututukan na mahimo usa sa bag-o nga ecotourism destination sa probinsya. Sumala sa gobyerno probinsyal ang proyekto kabahin sa estratehiya na ipakita ang natural nga kadagatan ng biodiversity sa Samar samtang ginpoproteheran ang kalibungan ng ginaabrihan ang oportunidad sa panginabuhi sa lokal nga komunidad. Gintutuyo sa mangrove safari nga maghatag guided tours nga nature-based nga aktibidad nga makakapahimulos sa mga bisita samtang nagduduso sa environmental awareness nga conservation. Lakip gihapon ini sa mas haluag nga plano sa probinsya nga pagdugtong-dugtungon ang mga destinasyon pinaagi sa Spark Samar Tandaya Trail Tourism Circuit agud maghatag mas kompleto nga eksperyensya sa mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Prudencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 56 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang fuel subsidy ordinance and for drive gindumaran Committee on Transportation and Konseho 1,200 truck drivers ug pump boat operators ginlalauman makakabenepisyo it inisyal nga 10 milyones nga alokasyon adi adton aton balita. Radyo Pilipinas report. Di pa rin ganun nga ordinansan sang gunang panglungsod ang syudadan Barongan nga nagmamadid pagpapatuman ng fuel subsidy at lokal nga pamunuan nga ang titulon ordinance establishing the Integrated Community Gas and Fuel Assistance Act providing for fuel subsidy program for registered motorized tricycle operators and drivers
and registered pump boat operators in the city of Borongan appropriating funds therefore and other purposes. Iginsayod higing patawag information dissemination and Committee on Transportation and Konseho aging buhat na espesesyon wala syudad na naglabay ng adlaw. Pinangunahan ni SP Member Ian Arvin Gallo, kaupad ni SP Member Engineer Melchor Rago, nga chairperson o vice chairperson na nasabi nga komitiba ang talakayan diskusyon. Ang importante nga mga puntos sa nasabi nga legislative measure na nag-recognisarit esensyal nga papel at motorized tricycle drivers ug pump boat operators nga sinasarigan at sustainable nga transportasyon na syudad nga nagkikinahanglan hinhaom hapsay nga interbensyon ni gobyerno agud mabuligan at tubangan it maraksot nga epekto sa ekonomiya tungod diri muta nga permisyuhan ni gasolina kundi vulnerable ang sektor at transportasyon ug mapihuliwat adton istabdig marakas nga pamasahe transportasyon na syudad. Iginmamad nga ordinansa ang ining fuel subsidy at LG Borongan in eksklusibo para hit motorized tricycles ug motorized pump boats sa syudad kundi inklarado ang iginahanay aton eligibility requirements para tricycle beneficiaries ug pump boat beneficiaries. Agud masuportaran ang implementasyon ni nga fuel subsidy sa syudad, ang LG Borongan ay mag-aalokarin inisyal nga pondo kantidad 10 milyones de pesos para hin 13 kasiman ng implementasyon kundi adton kwalipikado nga mga beneficiaryo entitled in kantidad 100 pesos sa kinadlaw nga subsidiya ipinagin fuel coupon na unom kaadlaw hit semana nagagamitan hit pagpalit ng gasolina accredited gasoline stations at LGU. Ilalauman nga por la minus 1,000 nga rin 1,200 nga ihap in kwalipikado nga beneficiaryo ang makakabenepisyo hini nga integrated community gasoline fuel assistance at LGU Borongan. Ang lokal nga pamunuan in maguhurma nga magpapagawas ng guidelines pagsurundan para hituhay hapsay nga sistema at implementasyon ang nasabi nga ordinansa. Tinambong hininga katitirok adton mga presidente and tricycle operators and drivers association of TODA, mga tricycle driver nga diri kaapihan anuman nga TODA, mga representante hit nagtatag-iyan gasoline station na syudad, mga punong barangay hapangunan ni ABC President Chin Ibarria ug sangguniang kabataan chairpersons. Kabulegan nga Committee on Transportation hining information drive adton pinunuan ning tutungdan nga mga buhatan ng lokal nga pamunuan ug adton financial managers sa LGU Borongan para sa Bagong Pilipinas so Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Nga kasamang Gemma Distrisa dinhi nga punto hikamen temporaryo nga mananamilit ang aran po ito namon ni Sem kanati Ruth Rivera Abunda nga nantibok nga persa it Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ilabi naton aton ng mga kauban nga kontroberhin balita ati Daisy ati Pen nga na natin di super taking engineer Arvida Diyos nga kan chef tekyud salamat. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rod? Sa ngalan sa Persa, sa Tibok Persa, sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, ako manamilit og ingon good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, gikan sa VSU DYD sa FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Michaela Gongora, ako nakauban gina si Glory Kayunda, alang ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ganda din naman sa RP Calbayog in mananamilit na liwat kami. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Parito Balvez. Sa ngaran sa naman na acting station manager Hinaro Navilon, ako trainee si Suzette Pretencio, iyon nakaupod sa Lunes nga edisyon sa atong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ug sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas sa Sogod, ato katubang sa Master Control Engineer Noke Parado, ingon man sa ato nga mga frontliners sila si Aljon Malot, Miss Ruya Mikate, Ruel Bugnos Jr., si Miss Dalia Orit Atwil o si Jevic Epes. Of course, sa support sa atong admin staff, Miss Rosemary Bicati, June Amora, and nagatong security guard officer, Igoy Paul. Sa pagpanguna sa atong station manager, Dudens Alaras. Kinigapon si Gemma Distriza para sa atong palaguban sa atong Monday edition sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo